Magandang araw mga binibini at mga ginoo. Ang nasa inyong harapan ay walang iba kundi si Binibining Elaine Rosalinas, ang inyong tagapag-ulat ngayong araw. Ang akin pong tatalakayin ay patungkol sa pang-uri. Ano nga ba ang pang-uri? Sabi rito, ang pang-uri ay ang siyang nagsasaad sa katangian ng tao, lugar, at pangyayari. Ito ay tinutukoy ang pangalan o panghalip na kasama nito sa isang pangungusap. Isang halimbawa riyan ay ang pangungusap na kulay pula ang rosas sa hardin. Bale, ang tumatayong pang-uri doon ay kulay pula at ang pangalan naman ay rosas. Bakit nga ba naging pang-uri yun? Dahil ang pula po ay naglalarawan sa katangian noong bagay na rosas or noong halaman na rosas. Iyon pong rosas ay ang nagsisilbing pangalan. So, bali, ang pang-uri po ay may tatlong uri. Ito ay ang una, ang pang-uring panlarawan o naglalarawan. Ang pangalawa po ay pang-uring pantangi at ang pangatlo naman po ay pang-uring pamilang. Sabi rito, ang pang-uring panlarawan o naglalarawan, ito ay ang mga pang-uring naglalarawan sa kulay, hugis, laki, ugali at iba pang katangian ng pangalan o panghalip. Sa makatuwid, sabi po dito, sa makatuwid, ang panlarawan o naglalarawan, ang nilalarawan po nito ay halimbawa kulay, mga ganun, hugis, laki, at ugali, tsaka iba pa. So, sabi rito, sa aking isang halimbawa, malaki ang katawan ni Jay-Z. So, ang nagsisilbi ditong panlarawan o pang-uring panlarawan ay ang malaki. At ang nagsisilbi namang pangalan na nilalarawan ay pangalan ni Jay-Z. Sana po ay inyong nakuha at ang sunod naman po ay pang-uring pantangi. Sabi dito, ang pang-uring pantangi ay ang pang-uring nasa anyo ng pangalang pantangi at naglalarawan ng pangalan. Ito rin ay nagsisimula sa malaking letra. Isang halimbawa dito ay ang paborito ni JM ang Bicol Express. Ang nagsisilbing pantangi dito ay ang Bicol Express at ang pangalan naman nito ay si JM. Sabi dito, kaya naging pantangi yung Bicol Express dahil ito ay nasa anyo ng isang pangalan o pantangi na naglalarawan sa pangalan. At saka ito rin ay nagsisimula sa malaking letra. Ang sunod naman ay pang-uring pamilang. Sabi rito, ang pang-uring pamilang raw ay nagsasabi ng bilang, dami o posisyon sa pagkakasunod-sunod ng pangalan. Halimbawa, isang halimbawa dito ay ang dalawang magkaibigan na sina Jazz at Fiang ay patungo sa dagat. So, ang nagsisilbing pang-uring pamilang rito ay ang pang-uring dalawang, ay ang salitang dalawang. At ang pangalan naman ay Jazz at Piang. At iyon ang inilalarawan. Okay? Ang sunod natin ay ang apat na kayarian ng pang-uri. Sabi dito, tayo ay may apat na kayarian ng pang-uri. Ang una ay payak, pangalawa ay may lapi, pangatlo ay inuulit, at pang-apat ay tambalan. Sabi rito, sa payak, ang payak raw po ay binubuo ng salitang walang panlapit o salitang likas ang pagiging pang-uri. So, sa makatuwid, ang payak ay wala itong panlapi. Kumbaga, ito yung root word talaga sa pangungusap. Halimbawa, isang halimbawa dito ay payat na lalaki. So, masasabi siyang payak kasi wala itong panlapi.
Dahil iyon lamang yung root word na nakalagay doon. Tapos, ang sunod naman ay may lapi. So, sabi dito, ang may lapi ay binubuo ng salitang ugat na may panlapi. Ang sumusunod ay may pinaka-magiting na panlapi tulad ng ka, kay, ma, maka, at mala. Sabi dito, sa isang halimbawa ko sa may lapi, kalahing Pilipino. Ang root word po ng kalahing ay lahi, at ang lapi naman po nito ay ka at nang. Kaya ito ay tinatawag na may lapi. At ang sunod naman ay inuulit. Inuulit. Ito ay salitang ugat o salitang may laping may pag-uulit. Isang halimbawa dito ay pulang-pula ang rosas na binigay kay Lena. So, sabi dito sa inuulit, ito daw po, halimbawa, ang pinakaunang word niya ay may panlapi at ang sunod naman ay wala. Kaya, tapos, ito ay may pag-uulit. Halimbawa nga nito, pulang-pula. Ito ay masasabing inuulit dahil ito ay may laping, may pag-uulit. Tulad, ang lapi po nito ay nang, dito sa unang word, which ay ito ay pulang. Ang panlapi po ay nang, at sinundan naman po ito ng root word or yung tunay na niya. Tapos ang sunod naman po ay tambalan. Ang tambalan naman po ay binubuo ng dalawang salitang pinag-isa. Isang halimbawa natin dito ay taos-pusong tumulong si Rigor sa nasalanta ng bagyong Enteng. So, nasabi po siyang tambalan dahil dalawang salita, ngunit ito ay pinag-isa. Halimbawa, taos-puso. At meron pa ako isang halimbawa. Bukas palad na tumulong si Maria sa mga nasalantaan ng bagyo. Sabi dito, salitang pinag-isa. So, ang nangyari doon, like, ang tambalan doon ay, ang tumutukoy na tambalan doon ay bukas palad dahil ito ay salitang pinag-isa. At iyon lamang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway inyo po itong naunawaan. At iyon lamang po. Diyos mabalos. Paalam!